Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Umigaw ang isa na ibigay na lang nito ang kanyang divine arts, at sinabi naman ng iba pa na ibigay nito ang kanyang mga cultivation techniques. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung tapos na ba sila, hindi gaya nila na mga grupo ng mga power-hungry na mga unggoy. Isang bagay lang ang gusto niyang mangyari at iyon ay ang lumuhod ang Khonshu Realm sa harap niya dahil kung hindi, slaughter niya ang buong Khonshu Realm. Shen Baekchuan saad ng isa magmula raw ng malikha ang Realm of Khonshu, kahit na ang Ancient Immortal Monarch ay hindi nang ahas na i-break ang balance of power kaya ano ang iniisip nito at inaakala nitong magagawa niya ito. Such impudence. Dagdag ni Elder Jimin, ito raw ay isa lamang barbaric mortal na siniwerte lang na ma-expose sa daw ang pangahas naman daw nitong i-look down ng Khonshu. Hasabat ni Yanzo hindi raw ba't ito ay nagmula rin sa Earth, ngunit sumagot lang si Elder Jimin na hindi niya sasagutin ang mga tanong ng mga mabababang langgam. Hatugon ni Chen Fan, tinawag siya nitong barbaric, mukhang kailangan niya rong patayin ang mga ito sa pinaka-barbaric na paraan. O tugon ni Elder Jimin, iniisip daw ba nitong natatakot siya rito sabay cast naglabas ng isang artifact? Hasambit ng iba ito raw ay ang Darkin Spear. Sinabi ng isa na ang Darkin Spear ay finorge sa pamamagitan ng pag-combine sa hindi mabilang na mga mortal souls, at Evil Yin Thunder Chi ng Underworld. Ito ay inaabot ng mahigit sa 100 taon sa pag-forge at base sa itsura nito, mukhang si Jimin daw ay nag-sacrifice ng mahigit sa 1,000,000 buhay para lang sa sandata na ito. What a hypocrite, saad ng Lord ng Z family kay Master Long Ziyang. Hindi raw ba't ang kanilang Leyin Mountain ay nasa side ng righteousness? Bakit wala raw silang ginawa patungkol sa Jimin na ito? Amitabha Buddha, saad ni Master Long Ziyang. Umatake si Elder Jimin gamit ang kanyang artifact, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan gamit ang isang daliri. Hasaad ni Elder Jimin, ito raw ay naglakad patungo sa kanyang trap, hinding-hindi nito mahahandle ang kanyang Darkin Spear. Ngunit nagbuntong hininga lang si Chen Fan, winasak ang artifact na siyang ikinagulat ni Elder Jimin. Sumugod si Chen Fan, not good. Sambit ni Elder Jimin, naglabas ng isa pang artifact, umatras. Hasambit ni Chen Fan, hindi raw ba't ito ay, dumugtong si Yanzo na ito ay isang divine token ng Nine Heavens. Ito raw ay ang spirit treasure na naipass down sa Lord ng Heavenly Thunder. Damn you Shen Baekchuan, sigaw ni Elder Jimin sabay activate sa artifact. Nag-release ng Thunder Art. Hasambit ng iba, dinala raw ni Earth level deity Jimin ang pinakamakapangyarihang Dharma treasure ng Heavenly Thunder sect. Ito ay ang kanilang pinakamakapangyarihang atake. Kapag tinamaan ka nito, ikaw ay mamamatay ng on the spot, ngunit tinawag lang itong party tricks ni Chen Fan. O saad ni Elder Jimin, kung talagang gustong-gusto na nitong mamatay, pues hayaan daw siya nitong ibigay ang honor. Sinalubong ni Chen Fan ang atake gamit ang isang kamay ni Nullify, na siyang labis na ikinagulat ng mga disciples. Hasambit ng isa, paano niya iyon nagawang mablock? What the hell ang nangyayari? Dagdag ng iba at napawat ang iba pa, iyon daw ay imposible, habang tumawa naman si Chen Fan. Iyon ay imposible, saad ni Elder Jimin. Nagpakawala ng isa pa, ngunit tinanggap lang uli ito ni Chen Fan. Nagtanong kung mayroon pa ba, magpatuloy daw ito. Masama ito, saad ni Elder Jimin. Ang Token of Heavens daw ay wala na sa kanyang control, sumusubok itong mag-break free. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na nakumpleto niya na ang Heaven Shattering Diagram. Nasa kanya na ang Divine Thunder Beast Meridian, isang Thunder Divine Beast na mayroong kakayahang kontrolin ang anumang Thunder Energy, kaya iniisip daw ba ng mga langgam na ito na ang kanilang mga mabababang Thunder Arts ay may kukumpara sa kanya. Umatake uli si Elder Jimin. Inilabas ni Master Long Ziyang ang kanyang artifact. Kailangan na raw nilang umatake na sa panganib si Jimin. Inactivate ang artifact. Nagpakawala. Tumulong na rin ang dalawa pang Earth level deity sabay-sabay na nagpakawala, ngunit nag-release lang ng matinding energy si Chen Fan upang i-deflect ang mga ito. Inatake si Master Long Ziyang, umiwas, nagsummon ng espada, inatake ang isa pa at naghamon. Sa wakas, saad ni Elder Jimin, nakuha niya na raw uli ang Heavenly Thunder Token, nagsabing sabay-sabay na umatake, naglabas ng iba pang mga artifacts, inactivate.
Nagcast ng Chanshuan Sword si Master Xuanfeng, sabay-sabay na nagpakawala. Excellent sambit ni Chen Fan. Nagcast ng isang spell. Inactivate ang 5 Elemental Thunder, binasag ang mga artifact ni Elder Jimon, nagpakawala ng True Martial Divine Fist. Binasag ang iba pa, at nagsummon ng 2 espada para sa iba pang atakeng paparating, at sinalo ang Chanshuan Sword ni Master Xuanfeng. Binasag ng biglang may paparating na namang atake. Nagcast ng Lotus Fire si Chen Fan upang salubungin ito. Nagkaroon ng pagsabog. Hasambit ni Elder Jimon. Nagkaroon daw ito ng injury. Ibigay na nila ang lahat. Inactivate ni Chen Fan ang Kunping form, lumipad pa itaas upang umiwas ngunit tinamaan siya ng isang flying sword. Napasabi sa kanyang isip na ang mga spirit treasures ng mga ito ay napakamakapangyarihan. Kung hindi lang dahil sa na-achieve niya na ang Golden Core Body, hinding-hindi niya raw mapipigilan ang mga atakeng ito. Nag-release ng matinding Divine Chi. Nagpakawala ng isang Divine Slash upang salubungin ang mga paparating na naman na mga atake. Nagkaroon ng matinding pagsabog. Nabura ang isang bundok. Nagkaroon ng butas. Good job hiyaw ng mga disciples. Napatanong kung iyon daw ba ay gumana. We did it saad ng iba at napatanong kung nasaan si Chen Baixuan. Pagtila ng usok ay makikitang sugatan si Chen Fan. Chen Baixuan saad ng Sect Master ng Yuntian Palace. Sumuko na raw ito kung ayaw nitong mamatay. Well done saad ni Chen Fan. Sabay release ng Divine Chi. Ang mga ito raw ay nagtagumpay sa pagpapagalit sa kanya. Inactivate ang second diagram ng 12 Sky Art. Sinamon ang Thunder Beast. So iniisip daw ba ng mga ito na mananalo sila? Get him. Sigaw ng mga deities. Umatake uli ng sabay. Mga walang silbing langgam saad ni Chen Fan. Nag-counter. Nabura ang isang deity. Nagpakawala ng isa pang Divine Thunder Art. Bagsak si Master Long Xiang. Hasambit ng isa. Ito raw ba ay kapangyarihan ng isang Sky Immortal? Hindi tugon ng Sect Master ng Dashi Sect. Ngunit sa tingin niya ay malapit na nitong maabot ang Sky Immortal Realm. Ngunit sinabi ng Sect Master ng Yuntian Palace na no way na masusustain ito ang ganitong kapangyarihan ng matagal. Umatake raw sila ng sabay at e-eliminate ito. Umatake ang isa. Humugot ng espada si Chen Fan mula sa space. Ipinirform ang Purple Divine Thunder Blade Slash. Umatake ang 3 mga deities upang salubungin ito. Napasigaw. Nagkaroon ng pagsabog. Tumilapon ang 3. Ano saad ng mga disciples? Natalo nito ang 3 mga Sect Masters gamit lang ang isang slash. Sinabi ni Chen Fan na niwala rong kahit na kaunting tsansa ang mga ito. Umatake uli ang 3. Nagpakawala ng isang Divine Slash si Chen Fan, tumama kay Jimon. Sinabi ni Chen Fan na iyon ay isa palang walang kailangang ipagmadali, silang lahat ay makakatikim. Sinabi ng Sect Master ng Dashi Sect na ang taong ito ay lubhang makapangyarihan. Sumigaw na bakit sila nag-aalangan. Wala na raw silang ibang choice. Nag-release ng Divine Chi ang 3 nang biglang dumating si Goddess Chai na siyang ikinabahala ni Master Xuanfeng. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Umalis daw ito rito. Ngunit sinabi lang ni Goddess Chai na pinatay ni Chen Baixuan ang kanyang anak kaya bakit naman daw hindi siya pupunta rito. Plus hiniram niya raw ang Moonwheel mula sa kanyang senior sister kaya kung mamamatay daw si Master Xuanfeng sa araw na ito gusto niyang makita ang kanilang anak kasabay nito. Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga deity. Nag-release ng mga kidlat ang kalangitan. Sinabi ng Yuntian Palace Master na malaking amount ng energy ang nakonsume nito nung ginamit nito ang Divine Essence Blade, kaya hanggat magpatuloy lang sila hindi magtatagal at magdideplete na ang True Essence nito. Not bad tugon ni Chen Fan. Ngunit nagtataka raw siya kung tatagal sila hanggang sa puntong iyon. Nagpakawala ng Grand Lean Art si Master Long Xiang. Nag-counter si Chen Fan. Wasak ang katawan ni Master Long Xiang. Nagpakawala ng isang slash. Tinapos ang maliligayang araw ng Dashi Sect Master, at 2 pang slash na siyang bumura sa 2 pang deities. Chen Baixuan. Sigaw ni Master Xuanfeng. Isasama niya raw ito sa impyerno. Ibinaon sa kanyang katawan ang kanyang sword artifact. Nag-incantate. Nagpakawala. Nagbigay ng command si Chen Fan sa kanyang flying sword upang harangin ito na basag. Tinamaan si Chen Fan sa balikat ngunit walang naidulot na pinsala. What a shame saad ni Master Xuanfeng. Hindi niya pa rin daw ito magawang mapatay. Unti-unting nag-shatter ang katawan. Napatanong ang mga disciples kung patay na ba ito. Ano ang Sect Master ng Azure Mystic Sect ay patay na? Nag-release ng Divine Chi ang Lord ng Chi Family. Tutulong na raw siya. Dumating ang Grand Elder ng Leyin Mountain at Grand Elder ng Dashi Sect. Tutulong din daw sila.
Inilabas ang kanilang mga artifact inactivate, napatanong ang mga disciples kung ito ba ay true power ng Sky Immortal, katapusan na raw ni Chen Baixun. Ganun pa man nag-release lang ng Divine Thunder si Chen Fan nagpakawala patungo sinalubong ang atake ng mga ito, nabura sa mapa na balot ng napakakapal na usok ang kinaroroonan nila, inakala ng mga disciples na namatay si Chen Fan. Sa wakas sambit ng mga ito sa wakas natapos na, nawalan sila ng 10 Supreme Overlord sa madugong digmaan na ito ngunit iyon daw ay worth it at sa ngayon, sa wakas maaari na raw silang sumugod sa mortal realm at i-wipe out ang mga nandun. Ganun pa man pagtila ng usok nagulat sila nang makitang buhay pa rin si Chen Fan na patanong kung papaano ito naging posible. Sinabi ni Chen Fan na ang lahat ng mga living beings ay kailangang bumagsak ngunit siya raw ay invincible. Paano ito naging posible saad ng Yuntian Palace Master paanong nangyaring buhay pa rin ito? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi raw ba't sinabi niya na, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya sila napapatay. Imposible sigaw ng Yuntian Palace Master sinubukang tumakas, ngunit nagpakawala ng isang teknik si Chen Fan upang i-block ito tinamaan sa katawan na pasigaw, at nagbigay ng order na i-initialize ang Dharma Array at ganoon na nga ang nangyari. Ginamit uli ni Chen Fan ang Purple Thunder Divine Blade nagpakawala patungo sa array. Hasambit ng Yuntian Master sa kanyang isip ito raw ay isang napaka-terrifying na halimaw, kung gagamitin nito uli ang kanyang blade ay ngunit kung susuko naman siya e-spare ba nito ang kanyang buhay, hindi iyon daw ay malabo. Sinabi sa kanyang mga disciples na si Chen Baixun ay sugatan at malapit nang maubos ang energy nito, kaya tatagan lang daw nila hanggang sa susunod na wave ng atake nito, di magtatagal at makaka-counter-attack na sila. Inactivate ni Chen Fan ang Grand 5 Elemental Thunder of 9 Heavens nagpakawala patungo sa array na siyang ikinabigla ng Yuntian Master nagpakawala ng 2 pang atake si Chen Fan Chen Baixun sigaw ng Yuntian Master wala raw ba itong pake sa kanyang babae, sumugod patungo kay Yanzo. Ganun pa man agad na nagcast ng defensive spell si Yanzo sinabihan ang Yuntian Master na ang ginagawa nito ay pointless, upang ma-break ang Sky Immortal Array na ito mangangailangan ng full blow mula sa isang awakened na spirit treasure, nagtanong kung nakahanda ba itong is-sacrifice ang kanyang sarili maka-awaken lang ng spirit artifact. Damyu sigaw ng Yuntian Master tatanggi raw siyang mamatay siya ay ang ngunit nabasag ang array nang magpakawala ng isa pang Divine Thunder si Chen Fan. Bumaba ano sambit niya ayaw nitong mamatay ano iniisip daw ba nito na makakasurvive ito? Sumigaw ang Yuntian Master na nag-e-struggle na ito mayroon silang daan-daang mga Earth-level deities dito wag silang matakot. Sabay-sabay na sumugod ang mga members ng Yuntian Palace, Chen Baixun saad ng Yuntian Master na offend daw nito ang buong Kunshu Realm. Ito ay hindi mananalo ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang pagpatay sa mga ito ay hindi sapat sabay summon sa kanyang Divine Thunder Sword nag-infuse ng chi nagpakawala ng isang slash wasak ang mga langgam. Sunod-sunod pa na mga slash ang lahat ay namatay ng instant maliban sa mga deities. Imposible pautal na sambit ng Yuntian Master ang akala niya raw hindi raw ba't ito ay seriously injured, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang kanyang kapangyarihan ay beyond sa understanding ng mga langgam na tulad nito. Idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang Azure the Arch Longevity Body ay mayroong divine power of reincarnation, kaya nitong ihil ang kanyang mga sugat kahit na gaano pa man ito kalubha. Kasinungalingan sigaw ng Yuntian Master hindi raw siya naniniwalang hindi ito mapapatay sabay perform ng Divine Feast, ngunit inunahan na ito ni Chen Fan tumilapon ang Yuntian Master. Agad na nagdash si Chen Fan tinapakan ang ulo ng Yuntian Master, inaamin niya rong wala siya sa kanyang best sa ngayon ngunit ito ay sapat na upang mapatay niya ito na siyang ikinainis ng Yuntian Master sumigaw. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa isang picture. Hasambit ni Chen Fan nagtanong kung ano ang gusto nitong gawin, ano nakaramdam daw ba ito ng humiliation, ngayon naiintindihan na raw ba nito kung ano ang pakiramdam ng minamaliit. Ang mga tao rito sa Kunshu ay nagmula lang naman sa Earth, ngunit kiniklaim ng mga ito na ang realm na ito ay isang immortal world at kinasusuklaman ng mga tao sa Earth, ngunit ang mga ito raw ay walang idea na sila ay mga hamak lang na langgam sa mga mata ng mga tunay na overlords. Sumigaw ang Yuntian Master na ang Kunshu ay isang immortal world at ang Yuntian Palace ay ang siyang dominator sa mundong ito bakit ano raw ba ang alam nito, wawasakin niya raw ang divine soul nito.
Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang kahulugan sa likod ng mga scriptures na nagsasabing ang Yuntian Palace ang siyang nagbabantay sa Path of Heaven, ang ibig nung sabihin ay ang buong Yuntian Palace ay isang napakalaking artifact. Inactivate ng Yuntian Master ang sinasabing artifact, ngunit ginamit lang ni Chen Fan ang kanyang true martial divine power upang esuppress ito. Ano saad ni Chen Fan ito raw ba ay dissatisfied, bakit nagbabother pa raw ito na i-awaken ang artifact, kahit na ano pa ang gawin nito wala itong magagawa. Imposible sambit ng Yuntian Master ito raw ay imposible paanong nangyaring siya ay tinalikdan ng divine artifact, sumagot si Chen Fan na ang tunay na spirit treasure ay mayroong intelligence, ito ay nakakaramdam ng takot at hindi umaasta ng may kayabangan. Ngayon may sasabihin pa raw ba ito? Exalted Master Chen saad ng Yuntian Master ibibigay niya raw rito ang lahat ng mga treasures na naipon nila sa loob ng napakahabang panahon. Mga spirit stones, mga secrets ng Yuntian Palace, siya raw ay magiging servant nito, susundin niya ang lahat ng ipag-uutos nito, pakiusap spare nito ang buhay niya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na noon maaaring mayroon siyang interest sa mga pinagsasasabi nito ngunit ngayon, ito raw ay wala ng halaga sa kanya, sabay tadyak sa ulo ng Yuntian Master tumingin sa isang dako. Sumigaw na pinatay niya na ang mga disciples nito ngunit nagtatago pa rin ito. Ano gusto raw ba nitong punatin niya pa ang Yuntian Palace nito at kaladkarin ito palabas? Napabuntong hininga ang isang boses. Hay, sambit nito ang kanyang fellow cultivator raw na ito ay mayroong great potential. Walang duda na maaabot nito ang Golden Core in no time, ngunit bakit itinutulak siya nito ng paulit-ulit? Sinabi ni Chen Fan na alam nito ang patungkol sa Golden Core, so ito raw ba ay isang old practitioner, isang survivor ng ancient world cultivation? Malamang maaaring alam din daw nito na ang mundong ito ay isa lamang prison para sa kanya, hindi raw ba at isang bagay lang ang sadya niya rito, ang Path of Heaven. Sumagot ang boses na ang Path of Heaven ay nakasil, pakiusap umalis na raw ito. Sumagot si Chen Fan na hayaan siya nitong makapasok dahil kung hindi, babuholan niya ang sect nito at papatayin ang lahat ng kanyang mga disciples, bukod pa dun hahanapin niya ito at hahantingin kahit na saan pa man ito naruroon. Hatugon ng boses, sa tingin daw ba nito siya ay isa lamang pushover? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na buksan na lang nito ang Path of Heaven o kaya naman lumabas ito at labanan siya. Very well, tugon ng nilalang, nagburst ng divine energy, mayroong bumukas na isang pinto. Very well, siya raw na si Yun Chanchuan ay namumuno na rito sa Kunshu sa loob ng libo-libong taon at ito palang ang kauna-unahang humamon sa kanya. Ang nilalang na ito pala ay ang disciple ng founding ancestral master ng Yuntian Palace, ang huling sky immortal ng realm of Kunshu, ang true monarch na si Yun Xiao. Nag-release ng matinding divine energy, idinagdag na pinwersa siya nitong i-break ang kanyang oath at i-reveal ang kanyang sarili sa ilalim ng broad daylight, dudurugin niya raw ito agad na nagpakawala ng divine art gamit ang kanyang eye prowess. Sinabi ni Chen Fan na ang suspetsa niya upang ang isang golden cultivator ay mabuhay sa loob ng libo-libong taon kailangan nilang magbayad ng extraordinary price, ito ay hindi easy task, hindi raw ba sabay perform sa first form ng Apex Martial Arts. Idinagdag na iyon ay hindi ganoon kahirap na malaman, ang kakulangan ng Spirit Chi ay nangangahulugan lang na wala itong kakayahang gumamit ng Grand Divine Powers, ito ay hindi rin maaaring gumamit ng Divine Treasures upang iprolong ang kanyang buhay, ang tanging posibilidad lang na natitira ay ginamit nito ang kanyang Life Origin Stone upang isil ang kanyang Divine Body. Mapapansin ang ekspresyon ni Yun Xiao, idinagdag ni Chen Fan na ngunit ang paraang iyon ay ginawa itong tila isang zombie, at pamwersa sa kanya na manatili sa Stone Chamber sa loob ng daan-daang taon, at kahit na ang kaluluwa nito ay hindi makatakas doon at sa ngayon ito raw ay maituturing na napatay. Plus hindi na raw nito uli masisimulan ng process kapag ka ito ay lumabas mula sa Stone Chamber, tanging kamatayan na lang daw ang naghihintay sa kanya ngayon. Tama raw ba siya, Sky Immortal Yun Xiao? You bastard, tugon ni Yun Xiao. Sinabi ni Chen Fan na hindi siya takot dito, maglaban na raw sila. Sabay activate sa kanyang Sky Shattering Diagram, nagpakawala ng isang slash ng Divine Thunder Blade. Hasaad ni Yun Xiao, isa na namang galit na langgam sinalo ang atake ni Chen Fan gamit ang isang daliri. Nagpakawala ng sunod-sunod pa na slash si Chen Fan, ngunit madali lang itong binasag ni Yun Xiao.
My turn, saad niya sabay pakawala. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang bawat elementong nakapaligid sa kanya ay tila naging kalaban niya na para bang kinokontrol nito ang buong space na nakapalibot sa kanya. Hindi ito raw ay hindi totoo, binasag sa pamamagitan ng isang Divine Thunder Slash, ngunit nagawa itong manalify ni Yun Xiao gamit ang isang Divine Fist tumagos, naputol ang Divine Thunder Sword, tumilapon si Chen Fan patungo sa isang bundok. Agad na lumipad paitaas si Chen Fan, nagdash palapit si Yun Xiao, nagpakawala ng isang Divine Fist. Sinubukang mag-retaliate ni Chen Fan gamit ang Dividing Yin Yang, ang second form ng Divine Thunder Blade. Ngunit sinabi lang ni Yun Xiao na ito ay child's play na neutralize ang atake ni Chen Fan, bumagsak pa ibaba kasabay ng atake, nagkaroon ng matinding pagsabog, lumipad paitaas si Chen Fan, nakatanggap ng mga injuries. Napasabi sa kanyang isip na mukhang na-underestimate niya raw ng gusto ang kapangyarihan ng isang Golden Core Cultivator. Nagtanong si Yun Xiao kung magpapatuloy pa ba sila. Again, tugon ni Chen Fan, nag-perform ng isang teknik. Napasabi sa kanyang isip na although kailangan niya pang magdagdag ng 2 araw para sa kanyang recuperation period pagkatapos ng battle, wala na siyang ibang natitirang option. Kailangan niya nang gamitin ang divine ability na ito. Makikitang tumubo ang mga halamang napinsala sa paligid. Ginamit ni Chen Fan ang reincarnation upang ihil ang kanyang mga injuries. Hasambit ni Yun Xiao isang treasure body, hindi ito raw ay isang divine body, na gain nito ang divine body. Kung ganun, dapat niya raw pala itong pasalamatan sa pagdala nito rito ng gift of immortality. Kid, mukhang ngayon kailangan niya rong search ang kaluluwa nito, paunti-unti hanggang sa ma-unravel niya na ang lahat ng little secrets nito. Hatugon ni Chen Fan, iniisip daw ba nitong magagawa niya iyon sabay activate sa 5-element Divine Thunder, nagpakawala. Hasambit ni Yun Xiao isa na namang Grand Divine Power, excellent, sabay release ng Divine Fist. Tikman daw nito ang true essence ng Golden Core, na neutralize ang artifact ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na ang kanyang 5 Thunder Divine Seal ay hindi isang spirit treasure, kaya ang kapangyarihan na mayroon ito ay nagpo-fall short sa harap ng isang Golden Core Cultivator. Nagpakawala ng isa pang atake si Yun Xiao, direct ang tumama kay Chen Fan, bumagsak ngunit lumipad din agad paitaas. Sumigaw si Yun Xiao na lumuhad ito at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Baka spare niya pa raw ang buhay nito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na masyado itong madaldal, sabay release ng Divine Chi. Naghilom ang kanyang mga sugat, nagsabing magpatuloy sila. Agad na sumugod, nagpalitan ang dalawa, sa muli ay bumagsak si Chen Fan. Bumangon, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang Divine Reincarnation ability ay halos exhausted na sa ngayon. Sumigaw si Yun Xiao na lumuhad kung ayaw nitong mamatay, ngunit pinagtawanan lang ito ni Chen Fan. Idinagdag na ayaw niya raw sana itong gamitin since ito ay nagko-consume ng matinding energy, ngunit mukhang wala na raw siyang ibang option. Sky Immortal Yun Xiao, dapat makaramdam daw ito ng honor dahil masasaksihan nito ang na ito. Ipinirform ang Time Emperor, isang Grand Divine Power. Ito raw ay ang supreme power na ginamit ng mga Ancient Deiarch upang i-dominate ang universe sa loob ng maraming henerasyon, ngunit since siya ay hindi pa powerful enough upang i-wield ito, kailangan niyang magbayad gamit ang kanyang life force sa tuwing ginagamit niya ito. Ang aura na ito, sambit ni Yun Xiao sa kanyang isip, nung in-unleash daw nito ang espadang ito, tila ba ang buong dimension ay nag-freeze, pati na ang hangin at tubig, at maging ang kanyang divine soul ay hindi niya maigalaw. Nagpakawala ng isang slash si Chen Fan sa hindi makagalaw na si Yun Xiao, nagtamo ng pinsala. Nagtanong kung anong uri ng divine power ito, halos mahati na raw sa dalawa ang kanyang katawan. Second slash, sambit ni Chen Fan, teka lang, sigaw ni Yun Xiao, ngunit tumama na sa kanya ang atake. Tumalsik ang mga dugo, napasigaw sa sakit. Ito raw ay ang Law of Time. Shen Baixuan, mayroon daw pala itong kakayahang kontrolin ang time, wala na raw siyang bagay na gustong makuha mula rito. Magkasundo na lang daw sila, ano raw ba sa tingin nito? Ngunit naghanda na si Chen Fan para sa pangatlong slash na gawa ng makagalaw ni Yun Xiao, nag-retaliate. Sabay na nagpakawala ang dalawa, parehong nakatanggap ng matinding pinsala. Nagbago ang kulay ng buhok ni Chen Fan, sign na nabawasan ang kanyang life force mula sa mga atakeng kanyang pinakawalan. Mababakas ang matinding galit sa mukha ni Yun Xiao, nag-release ng matinding divine energy, papatayin niya raw ito. Nagsabing kahit na mayroon pa itong awesome na power of time, kahit natamaan pa siya nito,
duda raw siya na makakasurvive pa ito sa susunod niyang mga atake at kapag ka ito ay namatay na, mabubuhay siya ng mas matagal pa gamit ang divine power nito at divine body then ido-dominate niya ang buong universe. O ganoon ba tugon ni Chen Fan inactivate uli ang Time Emperor ginamit ang Ancient Azure the Arch ipinirform ang Timeless Slash nagpakawala na pasigaw si Yun Xiao, tumagos ang atake sa kaluluwa nito tumawa si Chen Fan, imposible saad ni Yun Xiao unti-unting naglaho, sinabi ni Chen Fan na bawat slash na natanggap nito ay katumbas ng daan-daang taong kabawasan mula sa buhay nito at tuluyan nang naglaho si Yun Xiao. Umubo si Chen Fan hahasaad niya sa araw na ito ay napatay niya ang isang Sky Immortal sa labas ng Heavenly Capital na ito, makikita ang pagdating ng iba pang mga Earth-level deities, sambit ng iba nanalo daw ba si Chen Baixuan, ito na raw ang chance nila kailangan patayin na raw nila ito ngayon, ngunit may nagtanong kung ito ba ay magtatangka. Idinagdag ng isa na ngunit kung maka-recover daw ito kahit nakalahati lang ng kanyang energy walang sino man dito sa Kunsho ang mayroong kakayahang labanan ito ngunit, sa kabila ng lahat ng pinagsasasabi ng mga ito, sa bandang huli ay wala ring nagtangka. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong dumating ito ay ang Lord ng 36 cities ng South ang Fire Spirit King, nagpakilala tinawag na Perfected Immortal si Chen Fan, siya raw ay nagpapaabot ng pagbati. Bumaba na rin ang iba pa, nagpaabot ng pagbatit paggalang. Hasaad ni Qing Wei talaga raw bang nagawa nitong masuppress ng mag-isa ang buong Kunsho Realm, hadagdag ni Shu talaga rong nanalo ang kanyang master, ito ay wonderful. Sinabi ni Chen Fan sa mga natitirang disciples ng Yuntian Palace na ang Earth at Kunsho Realm ay dating iisang mundo lang, kung wala ang Earth wala ring Realm of Kunsho na iiral, kaya ipagkalat daw ng mga ito ang kanyang kataga. Ang sino mang mang-offend uli sa Earth ay mamamatay na agad namang sinunod ng mga ito. Lumipad pa itaas si Chen Fan at idinagdag na sabihin ng mga ito sa 7 exalted sects na pumunta upang imit siya, kung hindi pupunta ang mga ito i-annihilate niya ang mga ito paglabas niya. Hasambit ng Southern Princess mukhang binabalak na raw ni Immortal Master Chen na isettle ang score sa 7 exalted sects. Hadagdag ng Fire Spirit King ang 7 exalted sects daw ay nag-run wild sa loob ng mahabang panahon, ito na ang oras upang magbayad ang mga ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Lingxiao Hall ng Yuntian Palace kung saan makikitang nakaupo sa trono si Chen Fan, at sa ibaba niya ay dumating na ang mga natitirang members ng 7 exalted sects. Greetings bungad ng Snow God Palace Master, ini-announce ni Chen Fan na magmula sa araw na ito, siya na si Chen Baixuan, ay ang siya ng magiging overlord ng Kunsho, nakatuntong sa pinaka-tugatog ng realm na ito. Makalipas ang ilang araw habang nagtsa-tsaa ay sinabi ni Chen Fan na ilang araw na siyang narito ngunit bakit hanggang ngayon nagtatago pa rin ito mula sa kanya, huwag daw nitong puwersahin ang kanyang swerte kung ayaw nitong pasabugan niya ang buong lugar na ito. Cultivator tugon ng isang boses wala raw itong dapat na ikagalit. Lumabas mula sa space nagbuntong hininga nagtanong kung ano ang gusto nitong malaman mula sa kanya, ngunit paalala, hindi niya raw maaaring sabihin ang lahat-lahat kahit napasabugan pa nito ang buong Yuntian Palace. Sinabi ni Chen Fan na mayroon lang siyang isang katanungan, nasaan ang mga ancient cultivators, at nasaan ang Path of Heaven. Patawad saad ng nilalang hindi niya raw maaaring i-disclose ang lokasyon kahit na i-annihilate pa nito ang buong Kunsho. Ang lokasyon ng Path of Heaven ay kailangang mailayo mula sa mga makapangyarihang kalaban para sa kaligtasan ng kanilang realm. Hatugon ni Chen Fan hindi raw ba ito nag-aalalang sunugin niya ang buong Yuntian Palace kasabay ng spirit core nito. Nag-retaliate ang nilalang ginapos ng mga kadena si Chen Fan, ngunit nagbigay lang ng sarcastic na tawa ang ating bida winasak ang kadena sa pamamagitan lang ng pag-release ng Divine Chi na siyang ikinagulat ng nilalang. Napatanong kung kailan pa nito naabot ang Golden Core Realm ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ito ba ay competent enough upang ma-handle ang kanyang kapangyarihan. Idinagdag sa kanyang isip na lumikha lang siya ng illusion upang isipin nitong narating niya na ang Golden Core sa tulong ng Golden Core ni Yun Xiao. Idinagdag niya sa nilalang na kapag sinabi nito sa kanya kung nasaan ang Path of Heaven hindi lang sa spare niya ang buhay nito, maaari niya rin dong ituro rito ang Art of Transcendence. Ang spirit nito ay makakalaya mula sa lugar na ito. Are you serious saad ng nilalang, idinagdag sa kanyang isip na siya ay isa lamang spirit artifact?
namuhay na siya rito sa loob ng libo-libong taon, bounded sa palace na ito. Ang kanyang greatest desire ay ang magkaroon ng kalayaan at makaalis sa lugar na ito kahit nakapalit pa nun ay ang kanyang kapangyarihan, dahil ano naman daw ba ang silbi nun kung nakakulong ka naman. Very well, dagdag niya kay Chen Fan, kung ganun mayroon na raw silang deal. In ancient times ang Earth ay punong-puno ng pure spiritual chi at ito ay inuukupo ng maraming mga makapangyarihang nilalang gaya ng mga sages ng silangan, at mga saints ng kanluran. Ang mga ito ay isa ring mga extraterrestrial races na nagsettle sa Earth dahil sa napaka-abundant na spirit na mayroon ito. Ganun pa man mayroong kung anong nangyari, ang spirit chi ay nag-deplete at ang duda ng mga ancient deities ito ay inabsorb ng isang treasure na mayroong unprecedented power, halos inubos ang lahat ng spirit na mayroon ng buong planeta. At nung ang suspetsang ito ay nagkaroon ng conviction, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Eastern Sages at Western Saints, ang pinakamalaking digmaang naitala sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay tinawag ng mga tao bilang War of Ancient Deities. Pagkatapos ng digmaan, isang makapangyarihang kalaban ang nag-invade sa Earth, ang mga ito ay nagmula sa space, hindi mga tao. Ang robust physique na mayroon ng mga ito ay ang siyang nag-alaw sa kanila upang makapaglakbay sa space. Ang mga ito ay vicious, savage, at probably tumungo sa Earth para sa mga treasures na mayroon ang planetang ito. Sa bandang huli ang invasion na ito ay na-repel, ngunit sa napakataas na cost. Ang Earth ay nagmistulang isang ruins na lang, halos wala ng spiritual chi at aether chi, bukod pa dun ang mga speculated treasure ay hindi na nila makita, kaya sa bandang huli ang mga ancient lords ay nagpasyang lisanin ang Earth upang tumungo sa ibang mga galaxy. Napasabi ang nilalang sa kanyang isip na ang kanyang master na si Chi Tian ay nagbigay ng order sa kanya na manatili at bantayan ang Path of Heaven na ito, at kailangan niyang mag-report kung sakaling mayroon uling mangyaring invasion o kaya naman kung sakaling i-reveal na ng treasure na iyon ang kanyang sarili. Gayunpaman ilang libong taon na siyang naghihintay rito, ngunit wala pa ring nangyayari. Ang mga tao ng Kunsho ay mga disciples at heir ng mga ancient deities, na nakalimutan na ang kanilang origin. Though hindi raw nila ito kasalanan, dahil binura ng mga ancient deities ang mga bakas ng kanilang pag-iral bago tuluyang umalis sa mundong ito upang sila ay hindi masundan ng mga kalaban. May inilabas na kung anong bagay ang nilalang nagsabing narito ang Path of Heaven, ginamit ni Chen Fan ang kanyang divine sense upang i-check ito, good saad niya kung ganun tatuparin niya ang kanyang ipinangako. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang secluded chamber, kung saan makikitang pinapagaling ni Chen Fan ang kanyang mga injuries. Napasabi sa kanyang isip na mula sa isang perpektong cultivation planet, ang Earth ay bigla na lang nawala ng halaga sa loob lang ng napakaikling panahon. Ang ganitong uri ng biglaang pagbabago ay hindi normal, maliwanag na ito raw ay method mula sa isang soul formation cultivator. Ginamit nito ang Earth upang lumikha ng isang treasure na kahalintulad ng star core. Ang Earth ang kanyang tahanan, susunugan niya raw ang kaluluwa ng gumawa nito sa araw. Makalipas ang 3 buwan ay lumabas na si Chen Fan sa chamber, nagsabing oras na upang i-check ang Gate of Heaven. Sa Heavenly Capital ay mababakas ang kagalakan ni Shu nang makita si Chen Fan, ngunit nagtaka siya nang makita ang itsura nito, ganoon din ang Southern Princess at si Yanzo. Sinabi ni Chen Fan na wag mag-alala ang mga ito patungkol sa kanya sabay talikod. Master, dagdag ni Shu, nagtanong kung ano ang ginagawa nito rito sa Heavenly Capital. Ang lahat daw rito ngayon ay ruins na lang, ilang mga sages daw ang nag-hire ng mga contractors upang mag-build ng Grand City rito at tatawagan daw nila itong Baeksuan City o kaya naman North Mystic City. Ngunit ngumiti lang si Chen Fan, nagsabing hindi raw ba't nagtatanong ito sa kanya kung nasaan ang Gate of Heaven. Ano dito ba yun, pasigaw na tugon ni Shu. Ano dito ang Path of Heaven, sambit ng Southern Princess. Inextend ni Chen Fan ang kanyang palad patungo sa wall, nag-infuse ng chi, nagsabing kung ang mga ancient cultivators ay hindi nag-set up ng malakas na array dito, tiyak na ang lahat na within sa wall na ito ay namatay na sa impact ng naging laban nila ni Yun Xiao. Ang mga ancient cultivators ay itinayo ang city na ito bilang Universe Teleport Array, na capable sa pag-atake at pagdepensa laban sa maraming mga kalaban. Master Chen, saad ni Qingwei, ito raw ba ay tutungo sa Path of Heaven?
Oo, tugon ni Chen Fan, gusto niyang i-check ang teleportation array na ito. Ang Fire Spirit King na raw ang mag-handle sa mga bagay-bagay dito sa Kunsho habang wala siya. Naglabas ng mga treasure si Chen Fan mula sa kanyang gourd, idinagdag na mas maiging umalis na lang daw muna sila, i-initiate niya muna ang array, wag daw silang mag-alala, babalik din siya agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Makikitang humakbang na paalis ang dalawa maliban kay Yanzo na nakatingin lang sa ating bida. Sinabi ni Chen Fan na mag-check lang siya, mapanganib doon, sumama na lang daw si Yanzo sa kanila, ngunit lumapit lang si Yanzo, mariing tumanggi. Sinabi niya na raw ditong sasamahan niya ito kahit saan, wala siyang pake, hindi siya aalis dito, sasamahan niya ito kahit nagaano pa man ka mapanganib ang pupuntahan nito. Fine, tugon ni Chen Fan, baka maaaring hindi raw mapanganib doon, agad na inactivate ang teleportation array. Nagsimula na silang maglakbay sa space. Inactivate ni Chen Fan ang 5 Elemental Thunder Seal upang protektahan ang kanilang mga sarili. Ilang sandali pa ay na-amaze si Yanzo sa kanyang nakita, napakaganda raw dito. Sinabi ni Chen Fan na bawat bituin ay nagre-representa ng planeta, hindi sila malayo mula sa Earth, ngunit habang nilalakbay nila ang kalaliman ng universe, kapag hindi sila nag-ingat, maaari silang matrap dito, at kapag ganoon ang nangyari, maaari pa siyang mabuhay sa loob ng ilang taon sa tulong ng kanyang Dharma Body at Divine Treasures, ngunit si Yanzo, ito raw ay mamamatay agad mula sa gutom. Hatugon ni Yanzo, iniisip daw ba talaga nitong matatakot siya ng ganoon lang kadali? Natitiyak niya rong hindi ito mananahimik at panunuurin lang na mamatay siya sa gutom. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang partikular na lugar. Napatanong si Yanzo kung ano ang lugar na ito. Sinabi ni Chen Fan na ito ay isang abandoned city ng isang unknown na planet. Hasaad ni Yanzo, nangangahulugan lang daw ito na mukhang nasa labas na rin sila ng kanilang solar system nang biglang mayroon siyang napansin, skeleton ng isang beast. Agad na yamakap kay Chen Fan, nagtanong kung ano ito. Hasambit ni Chen Fan paglingon ang bagay na ito, kung hindi siya nagkakamali ang mga beast daw na ito ay ang tinatawag na foreign enemies. Iniisip ng mga ancient cultivators na makakatakas sila mula sa mga ito sa pamamagitan ng pag-alis sa Kunsho, ngunit mukhang sa kasamaang palad na meet din nila ang mga ito sa universe at ang lugar na ito ay naging battlefield. Hasaad ni Yanzo, ang mga ito ay mga foreign enemies. Gaano kalaki ang mga ito, ano ang itsura ng mga ito? Sumagot si Chen Fan na malalaman niya ito mamaya nang biglang may umahan mula sa lupa. Hasaad ni Chen Fan, Universe Predator. Nag-e-exist pa rin daw pala ang mga ito. Agad na nag-cast ng defensive array si Chen Fan. Sinabihan si Yanzo na maghintay lang dito sa loob ng 5 Elements Thunder Array, huwag lumabas. Sinabi ni Yanzo na mag-ingat ito. Agad na nag-dash si Chen Fan patungo sa beast ba, mukha ang napakalaki nitong bunganga. Nagbigay ng isang slash si Chen Fan gamit ang kanyang Divine Thunder Blade, ngunit hindi ito tinablan at mayroon pang lumabas na ilang mga beast. Ono, saad ni Yanzo sa kanyang pag-aalala, naka-engage na raw si Chen Fan sa isang predator at ngayon mayroon pang 6 na patungo sa kanya, ito raw ay nasa panganib. Pinalibutan ng mga beast si Chen Fan. Cultivator Ice Cream Yummy Hungry, sambit ng mga ito, kainin daw nila ito. Bigla na lang may tumama sa likod ni Chen Fan, tumagos na siyang ikinagulantang ni Yanzo. Agad na nagpakawala ng isang malaking slash na siyang naging dahilan upang mapa-atras ang mga predator. Human, saad ng isa, sumuko na lang daw ito, maaari nilang spare ang buhay nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito ay kalaban ng lahat ng mga creatures. Paano niya naman daw sila paniniwalaan? Fine, ipapakita niya raw sa mga ito kung ano ang kayang gawin ng kanyang bagong laruan. Agad na nag-release ng matinding Divine Thunder Chi, nag-regenerate, inilabas ang third form ng Divine Thunder Sword, ipinirform ang Void Breaker, nagpakawala, damit sambit ng mga predator, retreat, magtago raw sila, napasigaw ang iba pagtama. Human, mamatay daw ito, saad ng isa, nagpakawala gamit ang kanyang eye prowess patungo kay Chen Fan. Ngunit nagawa itong maharang ng ating bida gamit ang first form ng Apex Martial Arts, at ginamit ang Kunping Dharma form. Ano Kunping, patanong na saad ng isa. Ginamit ni Chen Fan ang skill ng Kunping, hihigupan ng predator. Sinabi ni Chen Fan na sumuko ito, spare niya ito, ngunit nagmatigas ang predator. Sumugod ang Kunping, nagpakawala ng isang slash na hati, nagcast ng isang spell si Chen Fan, hinila ang ulo ng predator palapit sa kanya. Tell me, saad ni Chen Fan, nasaan daw ang ibang mga predators?
At bakit hinahabol ng mga ito ang mga ancient cultivators? Human tugon ng predator, kalimutan na lang daw nito sabay gather ng energy sa paligid. Sila raw ay mga predators, hindi sila sumusuko sa kanilang prey. Pinasabog ang kanyang sarili ngunit agad na sinalo ni Chen Fan ang mga fragments nito sabay perform ng soul-searching art. Ilang sandali pa ay bumaba na si Chen Fan. Nagtanong si Yanzo kung magpapatuloy pa ba sila. Sumagot si Chen Fan na ang susunod na teleportation array ay nasa kabilang dako ng planetang ito, ngunit wala raw siyang balak na tumungo doon. Idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos niyang gamitin ang soul-searching art kanina, napag-alaman niyang maliit lang na grupo ng mga predator ang nandito dahil ang iba ay sumunod sa mga ancient cultivators gamit din ang Path of Heaven. Kung magpapatuloy sila rito sa paghakbang pasulong, marami pang mga kalaban dito na nag-aabang sa kanila, so tugon ni Yanzo, ano raw ba ang gagawin nila? Sumagot si Chen Fan na babalik na muna sila sa Kunsho, babalik na lang sila sa Path of Heaven kapag naging mas makapangyarihan na sila at wala nang kinatatakutan.